and welcome back to my channel! I'm here in Boracay! It's actually my first time here and I'm very excited. May shoot lang ako dito and ayan, sobrang excited ko din kasi nga first time ko lang dito, so I might extend a few more days para ma-enjoy ko naman tong island. Alam nyo naman guys, sa Canada wala namang mga ganitong beach, diba? 3 years ako hindi nakapagdagat. Kaya sobrang excited ko. Later, babalitaan ko lang kayo ng mga ganap ko dito. Kung mapapansin nyo, hindi pa ganun karaming tao ngayon sa likod ko. Pero wag kayong malito guys. Tanghaling tapat kasi ngayon. Parang mga past 12 PM na. So, medyo nagtatago yung mga tao sa init. Pero mamaya yan, sobrang daming tao yan for sure. Parang napansin ko, medyo may mga lumot-lumot, may mga green-green part. So, gusto ko sana mag-picture dun sa mga rocks. Doon sa gilid, kaso may lumot-lumot siya. So, kung makikita nyo siguro yung mga upcoming pictures ko, makikita nyo sila doon. So, I don't know. Dahil hindi na fresh ang aking makeup. So, ayan. Yung peg kasi namin ngayon, hindi na siya yung pack na pack. Ang gagawin lang namin is yung parang bagong gising ka lang, di ba? Woke up like this. So, fresh lang yung makeup na gagawin ko. My day to here in Boracay. Dito ko ngayon sa isang island. I forgot the name. Supposed to be, pupunta kami sa Puka Beach. Unfortunately, meron daw meeting yung mga APEC, if I'm not mistaken. So, ayun, hindi namin siya mapupuntahan. Kaya, dito kami napunta sa island na to. And sabi naman ni Kuya kanina, yung nag-guide sa amin, similar naman to. So, andun lang yung bangka namin. And eto, nagtitake lang ako ng pictures dito. So, bibigyan ko kayo ng behind the scenes ng mga shoot ko. Wow! Yung isang kamay, ma'am. Kain tayong dinner, guys. Ang bigat lang na ito. O, diba? Unbox muna kasi wala na akong pera. Sarap na ito. Ito yung chicken ng unbox, yung isa sa mga paborito ko. Tapos, kung natikman nyo na din yung sa mini stock na fried chicken, ang sarap din nun. Fried chicken. Kasi ito po ang spicy. Ito walang halong ema sa Jollibee. Yung sa Jollibee kasi yung nabudburan lang nila ng powder. Ito at least, parang ano siya, makamara din. Gana. Itatry ko dito yung viral na Crystal Kayak. Ayun si Kuya, siya yung magpipicture-picture sa akin. Ayan, bibigyan ko kayo behind the scenes later. Baka malaglag yung camera ko eh. See ya!
isang kamay ilagay sa damit. Yung isang kamay sa tiyan mo. Dito naman. Yan. Okay. Kita pa. Dito naman. Yan. Kita pa. Yan. Okay. Anong kamay sa sunglasses mo? Hawak sa sunglasses mo. Sabi side view ko sa So, ayun guys, nakita nyo naman kung gaano ka buwis buhay. Kahit ako natakot para kay kuya kasi grabe yung balance niya. And ako, feeling ko din malalaglag ako. Pero, grabe si kuya. Tapos, pati yung mga pose, siya yung nagtuturo sa akin. So, ayun, kung gusto nyo yun, pag nandito kayo sa Boracay, itry nyo yung crystal kayak nila. 200 pesos lang yun, very affordable. And para sa akin, dun sa service nila, yung mga pagturo ng pose, yung buwis buhay, kahit siguro dagdagan nyo na lang din yung pagbigay kala kuya kasi grabe talaga yung effort nila. Saludo ako dun sa mga nagkakayak dito, yung mga kuya-kuya dyan. Thank you. And kay Kuya Jay, kung nanonood ka neto, thank you so much sa pagkuha ng pictures ko. So yun, hanapin nyo lang siya sa Station 1, si Kuya Jay. Isa din sa mga pinakasikat dito sa Boracay guys is yung sunset nila, as in yung mga tao naghihintay dito. And sayang kahapon, ipapakita ko sana, kaso cloudy, so hindi masyadong maganda yung sunset. Pero ngayon, eto, okay siya. So nag-aabang na ako dito. Ayan. So 5 PM pa lang, siguro mga 5:45 until 6, makikita ko to. So ipapakita ko siya sa inyo later. So, pababa na siya. Pero at least nakakabol ako. May sugat yung paa ko actually. Medyo masakit yun. So, tingnan nyo guys sa likod. As in, sobrang daming tao. Ito talaga yung pinakahihintay dito sa Boracay. At guys, di ako makagala today kasi nagkaroon ako ng very light lang naman na injury. So, pahinga lang muna ako dito. Pero alam nyo guys, sobrang na-enjoy ko dito sa Boracay kasi ang daming pwedeng gawin. Meron sila dito yung mga banana boat, UFO, yung buwis buhay, meron nga yung crystal kayak, yung pinakita ko sa inyo. Meron pa silang mga scuba diving, kaso hindi ko na na-try kasi nga yung paa ko masakit na and hindi siya nakisama. And alam niyo guys, kahit mag-isa lang kayong pumunta dito, as in mag-e-enjoy kayo kasi you can make new friends. Sobrang dami ditong yung nightlife or yung clubbing, kaya ang dami niyong makikilala. And eto tip sa mga naghahanap ng afam dyan. Sobrang daming afam dito kasi nagkalat sila, kaya parang feeling ko nasa ibang bansa din ako, parang wala ako sa Pilipinas. Bibigay lang din ako ng live update sa inyo guys kasi alam ko naman medyo matagal din akong nawala dito sa YouTube and nababasa ko yung ibang comments nyo as in ang daming tanong na paulit-ulit. So siguro nga hindi na kayo masyadong updated sa akin. So eto na nga. O diba, very marites tayo. Eto, meron tayo dito. Ang tanong nila, hindi ka na ba babalik ng Canada? Ayun. I know, medyo matagal na rin ako dito sa Pinas. Mga 6 months na din siguro, no? Plus, bumili pa ako ng bahay. Kaya siguro curious kayo kung babalik pa ako or hindi. To answer this question, yes po, babalik ako. Pero wala pang definite date. Kasi, kung hindi nyo na itatanong, mag-birthday na din kasi ako. Ayun, so sa March din kasi, birthday ko. So, I was thinking na dito na lang mag-celebrate para kasama ko sila nanay and tatay. And actually, I was kinda confused right now. Kasi medyo madaming
dumadating na opportunity sa akin dito sa Pinas, and I was thinking na siguro dito muna ako for a few months, then let's see kung ano yung mangyayari sa career ko. Kasi I'm not gonna be forever young. Hindi ako forever fresh, beautiful, char. Diba? Hindi naman ako forever bata. May mga time na naiisip ko na yung Canada, anytime pwede ko naman balikan eh. Andyan lang yun. Hindi naman mawawala yan. Kahit mag 30 years old ako, mag 40. Yung trabaho dyan, madali lang. Makakahanap pa rin ako ng work. Pero yung mga dumadating na opportunities kasi sa akin ngayon, parang, ayun, habang bata ka lang, ang ingay naman ng tricycle na yun. Diba? Yun nga, so habang bata ka lang. Kaya, ayun, naiisip ko, i-grab ko na yung chance na yun kasi hindi naman lahat nabibigyan ng ganitong opportunity, and ayoko rin kasing magkaroon ng regret sa huli. So, ayun, ano sa tingin nyo? Kung may advice kayo dyan, let me know. Should I go or should I stay? Ayun, so, ayun lang naman yung nagpapakonfuse sa akin sa ngayon. Another thing is, finally, na-approve na yung visa ng parents ko papunta ng Canada. Yay! So, sobrang dream come true to. And kayo pa lang yung una kong sinabihan. Wala pa talaga akong post or anything. Kasi alam nyo naman minsan, di ba, baka mapurnada pa, ganun. Pero eto, meron na talagang stamp yung passport. Kaya I'm very, very grateful na finally makakasama ko na sila sa Canada, diba? Hindi na ako mag-isa. Kasi alam niyo naman, nung nawala yung dad ko, ako na lang. So, ang hirap din. Kaya I'm very grateful na magkakasama kami doon. Pero hindi pa sa ngayon din, agad-agad. Kasi, syempre, nag-aaral pa yung bunso kong kapatid. So, siguro pag summer break, pwedeng magbakasyon doon. And, ayun, anytime andun lang yun, yung Canada. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng balikan yun anytime, hindi yun mawawala. Ito naman, baka patayin naman ako ng nanay ko. Ma'am, huwag ka na magalit, may visa ka naman. So, ito na nga, I actually had my first tattoo. Meron akong 3 butterflies sa likod. Ito siya. Kaso, nagre-reflect yung liwanag, baka hindi nyo masyadong makita. So, there was a time na I want to try something new in my life for the first time. And, actually, matagal ko na itong gusto. Nasa Canada pa lang ako. Kaso, alam nyo naman doon, English speaking yung mga tao, diba? So, mamaya, mali pa yung masabi ko, mali pa yung interpretation nila. Iba pa yung mailagay. So, dito na ako nagpalagay sa Pinas. And, I got this one last December lang. So, bago-bago lang siya. Super tago ako na ito sa bahay, ah. So, Mamshi, sorry na, huwag ka na magalit. Ito, hindi ko to basta-basta pinalagay lang, ah, nang dahil sa trip ko lang, or maganda siya. So, very deep yung meaning ng butterfly sa akin. For me, it means yung healing, growth, and transformation. So, naniniwala kasi ako na there's always this best version of yourself. Hindi ka lang stuck dyan. Maraming mangyayaring maganda pa sa buhay mo. Just like yung caterpillar, diba? Nagiging sobrang gandang butterfly siya. So, yun nga, yung growth and transformation niya, diba? Sobrang ganda. And another thing din na nire-represent nito sa akin is, diba sa atin, sa mga Pinoy, yung butterfly, it somehow represents yung mga loved ones natin who passed away. So, eto, feeling ko, yun nga, nung nawala yung dad ko, parang eto, siya na yung guardian ko, nandyan lang siya para sa akin lagi. At alam niyo guys, walang halong eme or joke time, ha. Parang lucky charm ko siya. Kasi ever since I got this tattoo, tingnan nyo, nagkaroon kami ng sariling bahay. Tapos, yun nga, na-approve na yung visa ng parents ko after ilang years. So, parang biglang sabay-sabay yung mangyayaring maganda. Kaya parang sa akin na, kino-consider ko siyang lucky charm ko. So, yun lang naman, share ko lang. Ayan na, updated na kayo sa buhay ko. Siguro next time, magpapa-Q&A naman ako kasi feeling ko masyadong mahaba na tong video na to. So, baka hindi na magkasya yung iba nyong questions. So, ayan, kung bet nyo yun, next time, Q&A tayo. Sana, mag 100k na tayo. Ano po? Gift nyo na sa akin yan, this 2023. Please don't forget to subscribe to my channel and i-share nyo na tong video na to sa lahat ng kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kabarangay, or kung sino man dyan. I-push na natin yan, road to 100k. Thank you guys so much for watching and I hope you enjoyed this vlog. See you again on my next video. I love you.